Kasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Maaaring ang asawa, anak, magulang, kaibigan, maaaring kaaway. Ang Diyos kasi ay maraming kaparaanan ng pagtawag sa tao. Kagaya halimbawa nung naganap dun sa mga unang alagad, nung mabalitaan nung kapatid ni Pedro, ng Mesyas, ang Panginoong Jesus, binalita niya sa kanyang kapatid. Tapos binalita dun sa isa pa. Tapos binalita sa isa pa. Nagkakadugtong-dugtong para ang tao madala sa Diyos. May kinakasangkapan. Ang asawa ko minsan, kasangkapan ang asawa sa asawa. Yung nasa Korinto, ang sabi doon sa unang Korinto 7, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. O kasangkapan ng Diyos yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki. Ang katunayan, doon sa unang Pedro 3, versikulo 1, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. yung lalaking hindi sumasampalataya, mahikayat kahit walang salita sa pamamagitan ng ugali ng babaeng kaanib sa iglesia o babaeng lingkod ng Diyos, pwede siyang maging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kanyang mabuting ugali, yung asawa niyang lalaki na hindi naniniwala, mapaniwala. At yun, nangyari na nga sa nanay ko at saka sa tatay ko. Kaya alam kong sabihin sa iyo yun, kapatid. Yun ang paraan. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, kailangan makakita sa iyo ng katwiran. Mahikayat mo, maipakita mo yung natutunan mong aral, nagiging halimbawa ka sa kanila. Ganyan ang mga kapatid sa iglesia. Yung mga dating sugarol, dating mga bisyoso, mga drug addict nung makapakinig, nagbago, nagulat yung mga magulang. Naku, hindi ko na patinuyang anak ko. Talagang ibinibitin ko na yan sabi. Tinatalian ko na, binubugbog ko na, ayaw tumino. Biglang-bigla tumino, nawala ang sigarilyo, nawala ang bisyo. Nagtanong sila. Ayun pala nakapakinig sa ang dating naanib. Yun, sa pamamagitan ng mabuting gawang nakita dun sa anak nila, nabuksan yung isip ng magulang. Ayun, yun, dating lulong na lulong. Pero nung makapakinig ng aral, kasangkapan ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang asawa para alalayan. Kabiguan sa buhay, sometimes they are destined by God to happen to you. Labanan mo, tatagan mo, kasi eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Kahit sino, mamamatay naman Ba't ka madidepress? Iniwan ka ng girlfriend mo. Bakit? Siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka madidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka madidepress? Hindi lang naman ikaw ang unang bumagsak sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, may mag-iisip ako ng malalim.
Bakit lahat ng tao pumasa? Ako lang ang bumaksak. Pero, bumaksak ka, madidepress ka. Hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person, to make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan yan ng mga unang Kristiyano. Lahat ng persecutions, frustrations, mga pag-uusig, mga kaaway, bayaan mo sila. Ng mga pintas-pintas. No, okay lang. Kahit ano maranasan mo, ilagay mo sa isip mo, hindi ako mapapabayaan. Kaya lahat ng anxieties, ang sabi sa English, basahin natin yung unang Pedro 5:7. Cast all your anxieties on Him, for He cares about you. No, sabi sa Tagalog, Sis Luz, Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisahan, ilagak mo sa Diyos. Kasi pinagmamalasakit niya kayo. Kaya ang sabi dun sa Filipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be not anxious. Have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan depression, hindi yan sakit ng Kristiyano. Ang Kristiyano may tiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, kaya mamatay ka, okay lang. Talaga namang mamamatay ang tao eh. Ba't ka mali-depress? Ay, ano pa mangyari? Magtiwala ka lang sa Diyos, bahala siya sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Sabi ng Biblia, ilagak niyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun na mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos? Let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something. Kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo eh. Eto, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan, ginagamit po ng Diyos yan para for us to think that we do not own our lives. We do not manage our lives. There is somebody higher than us who will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos eh. And that will finally happen doon sa araw ng paghuhukom. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman pwedeng pakiusapan eh.
Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniela. Sinasabi ko sa kanya, ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagka hirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our hearts. Gaya ng sabi ni San Pedro sa 5:7 ng unang Pedro, sa English pakibasa mo si Jesus. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya, for He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe in Him. Yun ang pinakamalaking solusyon sa problema. At siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan. I have gone so far. At kaya masasabi ko na meron na akong karanasan. I believe that there is God. Gusto kong i-share sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Why? Because if there is no one to help you, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos, hanggang tao ka lang. Pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka nang madadaingan. It is very consoling to know that there is somebody up there who listens to the prayers of the poor, the neglected in society, at yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ang problema, to pray. Because God will help you. He will solve your problems.